Kinausap ka po, Panginoon, sa amin ngayong gabi. Sa iyong salita. Sa iyong lingkod. Gamitin niyo po, Panginoon, ng iyong lingkod. Upang bawat isa po sa amin ay mapagpala, Panginoon, ng iyong salita, ng iyong mensahe. At upang sa ganong, Panginoon, maluwalhati ka sa aming mga buhay, sa iyong iglesia, at sa lahat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Good evening. Tayo po ba yung pinagpala ng Panginoon? Amen. Hallelujah. Sarap pakinggan. Amen. Last kung po tayo ay bubukas ng ating mga Biblia. Kung dala niyo po ang inyong mga Biblia, your cellphones, your app, at tignan po natin ang salita ng ating Panginoon as we read from the book of Matthew, chapter 28, verse 18 to 20. That's our first text. And sabay-sabay po natin basahin. Matthew chapter 28, verse 18 to 20. And Jesus came up and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Now, let's turn again our Bibles to the book of Romans, chapter 1. And this is what Paul said to his epistle. In Romans chapter 1, verse 16, Paul said, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first, and also to the Greek. Tandaan po natin yung mga binasa po natin, yung mga verses po niya. Now tonight, I would like to focus our attention on the three tenets of our church. Reach, teach, and mobilize. Powerful words. Ang tatlo pong yan ay mayroon pong connection o mayroon pong kaugnayan sa Great Commission na ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen. To reach, to teach, and mobilize. These words are interconnected with each other. And yet, kung papasinin po natin, aside sa sila po ay interconnected sa bawat isa, sila po ay pinag-iisa pa rin ng isa pang salita. Upang sa ganon, ang tatlong yan ay magkaroon ng kaganapan at maisakatuparan po natin. At ang tinudugong yung salita ay ang salitang preparation. Pag pinag-usapan po natin ang preparation, magmula sa kasaysayan po, buong Old and New Testament,
Kung titingnan po natin ang lahat ng pagkilos ng Panginoon sa kanyang pagtawag sa kanyang mga tao, sa kanyang mga pinili, sa kanyang mga lingkod, sa lahat. Bago po sila kumilos at gumalaw, palaging mayroong preparation. Eh, niwala po tayo din mga kapatid. Reaching out is something that you must be prepared with. Hindi po pwede na kara-karaka, agad-agad, ay lalabas ka at magre-reach out ka nang hindi ka nakahanda. Na born again, tumanggap sa Panginoon, hindi na ihanda, lumabas, nag-reach out. Ano po nangyari? Failure. Mamaya makikita po natin yung mga bagay-bagay po na yan. Although, yan po ang unang-una na gusto ko pong i-share sa inyo. Na tayo po ay mag-reach out, na dapat tayo po ay nakahanda. Dapat ang ating paghahanda ay unang-una nag-uugat doon sa ating unang pagkakilala sa Panginoon. Doon magsisimula lahat. Hindi ka pwedeng basta-basta mag-share na hindi mo pinapaniwalaan yung isi-share mo. Is it worth living for? Is it worth dying for? Well, kaya mo bang mamatay doon sa iyong ibinabahagi? Ito po ang isa pong policy na tinatawag, fallacy sa Christian world. Na kung saan pagdating pag-share ng gospel, sige lang sa pag-share, pero hindi nila totoong naranasan ang totoong kaligtasan na kanilang ibinabahagi. How can you share something that you are not sure of? Hindi mo pwede yung gano'n. When you reach out, you must be certain na yung ibinibigay mo ay naranasan mo. Because if not, ay mga kapatid, ang laking problema nun. Ang laking problema nun. Meron pa akong naalala na in the book of Acts, meron pong 7 sons of Sceva. Ano pong sabi nung 7 anak na yun? I adjure you in the name of Jesus whom Paul preaches. Naalala niyo yung sinabi nung 7 na yun? Na ginagamit nila ang pangalan Jesus na ipinapangaral ni Pablo. Anong sabi nung demonyo? Anong sabi nung kanilang pinagsasabihan ng ganung salita? I recognize Jesus. I know Paul. But who are you? Kilala ko si Jesus. Kilala ko si Pablo. Pero sino ka? Alam niyo mo masakit pag sinabi ng demonyo, kilala kita eh. Bungangera ka eh. Chismosa ka eh. Palasagot ka sa magulang mo eh. Isishare mo sa akin ang salita ng Diyos. Isishare mo sa akin si Jesus. Kilala ko si Jesus. Kilala kita. Hindi nang babago ang buhay mo. Yun ang masakit doon. That when we share the gospel, we must be prepared first. Alam natin na totoong tayo ay nakaranas ng totoong panunumbalik sa Panginoon.
alam natin at naranasan natin yung sinabi ni Pablo, if you are in Christ, you are a new creation. Because if not, matutulad tayo sa seven Sceva, yung sons, yung mga anak ni Sceva. At baka pag tayo nagsishare, hindi tayo totoong born again, hindi tayo talaga tayo totoong ipinanganak na muli. Baka sabi sa atin, pinagsishare natin, si Jesus kilala ko, si Pastor kilala, sino ka? Ikaw yung nagtatagay sa akin ng anak ko eh. Alam mo yun, kaya mo ako. Ikaw pa yung nagpupugol sa akin doon ah. Diba? Balik. Why? Because yung nagsishare ay di totoong nakahanda. The greatest deception in the modern church today is that millions profess to know Christ. Millions attend the church and worship God with their lips. Millions claims the name of Christ. People sit in pews and even read their Bibles. Millions claims to have been saved, but they do not really possess Christ in their hearts. There's the difference between professing Christ and possessing Christ. Tandaan po natin. It would be useless to profess Christ if you don't possess Christ. Preparation is a must when you reach out for Christ. There must be a genuine conversion to Christ. Second is teach. Teaching or preaching to believers as far as discipleship is concerned is something that we must be prepared with. Again, nandun na naman yung certain preparation. Hindi basta-basta mag-teach and mag-preach without preparation. Alam po natin yan, mga manggagawa po tayo, amen? And please understand me. Sana maunawan niyo kung bakit ko sinama po yung preach. Teach and preach. Sa akin pong konting pagsasaliksik, to teach is to inform the mind. Truths about the faith, God, spiritual matters, but to preach is to move the heart, to respond to God. We don't just inform the mind, but we also move the heart through the Holy Spirit to respond unto God. Tayo po sa ngayon, ang mga Kristiyano, punong-puno na po ng kaalaman. Pagdating sa teaching, oh my goodness. Maraming alam. Totoo ba yun, mga kapatid? A lot of Christians nowadays are full of teachings. Their minds are full of God's truths. They know a lot of spiritual things. Ang dami. That is through teaching. Kaya lang kung papasin niyo po, those teachings, those spiritual truths, kuminsan ay hindi makita sa buhay. At dyan, nagkukulang po. For me, I believe, dyan nagkukulang ang preaching. We inform the mind, but we don't move the heart. Sa mga nagtuturo po,
na narito, sa mga nag-preach na narito, hindi lang po tayo nag-teach, but we must preach. Hindi lang natin pinupuno ang kanilang isip, pero we move their hearts. I remember what pastor, what preacher said. Ang sabi niya, have you considered the metaphors used in the Bible about the Word of God? Ang salita ng Diyos, kung ito'y titignan niyo po sa scriptures, siya po ay mayroon pong mga pinagkamitan. What is metaphor, Pastor? Pag halimbawa, a picture, a metaphor. Halimbawa po, number 1. Ang salita po ng Diyos ay sinabing gatas. Ano niyo po yun? Like newborn babies long for the pure milk of the Word, so that by it you may grow in respect salvation. Word of God. Second, ito rin po ay ginamit bilang a lamp. Your Word is a lamp to my feet and a light to my path. Third, ito rin po ay ginamit as seed. For you have been born again not of seed which is perishable, but imperishable, that is, through the living and enduring Word of God. Kinabit din po siya as mirror. Ito po ay nasa James. For if anyone is a hearer of the Word and not a doer, he is like a man who looks at his natural face in a mirror. Sa mga nagtuturo na naririto, we often use that. Those metaphors of the words of God. Pero di po natapos ang mga metaphors na yun. Even us believers, alam niyo ba kung ano yung paghahalintulad pa ng isang ng salita ng Panginoon? Well, in Hebrews chapter 4, verse 12, it says, ano po nakalagay doon? For the Word of God is living and active and sharper than any two-edged sword, yet piercing as far as the division of the soul and spirit, of both joints and marrow, and able to judge the thoughts and intentions of the heart. Nasubukan na po ba natin gamitin yun? The Word of God like a sword. A sword. Tabak. Nasubukan mo bang sabihin na ang lalaki sa lalaki ay karumal-dumal sa harapan ng Panginoon? Na ang pagsasama ng babae sa babae ay karumal-dumal sa harapan ng Panginoon? Those words are sword that pierce the heart. Kung minsan, hindi po natin masabi. Hindi natin masabi. Pero kailangan natin sabihin yun. As teachers and preachers and believers of Christ. Hindi lang po natatapos ito, mga kapatid. Because in Jeremiah, the Lord said, my word is like fire. Nanunulog. My word is like hammer that crushes. Oh my goodness.
A hammer that shatters. That's in Jeremiah 23, verse 29. Is not my word like fire? Declares the Lord. And like a hammer which shatters the rock. People are like a rock. They are hard-headed. Hard-hearted. They have a heart of stone that is resistant to the truth of God. Their lives and hearts are unresponsive to the things of God. They're spiritually dead. Paano sila madadala sa Panginoon? If we are not going to use these metaphors, using the Word of God. Masakit, pero kinakailangan. Matigas ang ulo, kinakailangan gamitan mo ng maso ng salita ng Panginoon. Kinakailangan trukin ang puso. And as believer, we have to do that. Hallelujah. Sakit ng salita ng Panginoon, mga kapatid. But we need to do it. We need to say it. Hindi lang ang mga teachers and preachers natin dapat masabi ng gano'n. No. Even us, believers. To our loved ones, to our families, to our friends. God has given us that responsibility to share the gospel, to reach out, to teach, to preach. And if you are truly a believer, gagawin po natin yun. Preach, you must be prepared. Teach and preach, you must be prepared. And mobilize. Pinakamahirap na parte is to mobilize. Pagkilos. Paggalaw. Paggawa. Mobilizing these believers or disciples or workers is something that needs a lot of preparation. And this is where God is inseparably active with. Ito po yung mga panahon na ang isang manampalataya, ang isang worker, ang isang minister, ang isang pastor, tayo po'y nagtatanong sa Panginoon, paano ko malalaman kung ako'y tinawag ng Panginoon? Paano ko malalaman kung ako'y inihahagan ng Diyos sa gawain? How will I know whether God is preparing me for a breakthrough? Sabi niya sa kapatid, nanlain ako sa Panginoon. Sana magkaroon ng breakthrough ang aking buhay. Kapatid, nanlain ako sa Lord. Kung tawag ko sa Panginoon, sana mangyari na, maranasan ko na. Nagkakaroon po ba tayo ng ganong panalangin sa Panginoon? Tayo po ba'y nanalangin ng gano'n, mga kapatid? Ang tahimik natin. Sabi sa akin ng isang kapatid, 80% daw ng natin sa ating harapan ay mga manggagawa ng Panginoon. Totoo ba yun, Pastor? 80% ng narito ay mga manggagawa ng 12 noon service. So, yung mga manggagawa ng 12 na narito ngayon, dumating po ba sa buhay natin na tayo ay tinawag ng Panginoon? Many believers pray for breakthrough, for deeper calling,
for more spiritual blessings. But when preparation comes, they resist it. Not understanding that when God entrusts something that is great, God must prepare the vessel. Alam ko po na maraming tinatawag ang Panginoon. Amen? May mga tinatawag ang Panginoon dito. Even now, kinakausap tayo ng Panginoon. Kahit yung pinakamaliit na naroon lamang sa gilid, kinakausap ka ng Panginoon. And God is calling you. God is calling you. And we are resisting that calling of God. We are resisting that calling. When God calls you, kahit anong pag-resist mo, hindi mo matatanggihan ang Panginoon. Amen? Amen. Maniwala po kayo sa akin. Lumayas ka na. Pumunta ka na sa ibang lugar. Hindi mo kailanman matatakasan ang tawag ng Panginoon sa iyo. Kung kinakailangan ipakain ka sa balyena ng Panginoon, gagawin ng Panginoon, makabalik ka lang. Kung kinakailangan pagabangin ka ng Panginoon, gagawin ng Panginoon. Knowledge mo lang tinatawag ka ng Panginoon. Kung kinakailangan tanggalin ng Panginoon ang mahal mo sa buhay, tatanggalin ng Panginoon para lang malaman tinatawag ka ng Panginoon. Kung kinakailangan tanggalin ng Panginoon ang iyong career, ang iyong ambition, ang iyong everything, gagawin ng Panginoon. Makita mo lang, anak, tinatawag kita. I am going to mobilize you, to use you, to mobilize this church. Kahit anong gawin natin. The point is, ang sarap maglingkod sa Panginoon. Yung mga natatakot po dyan, huwag kayo matakot. Masarap maglingkod sa Panginoon. Huwag kayo matatakot. Sapagkat pag kayo ay tinawag ng Panginoon at inanda kayo ng Panginoon, my goodness, oh my goodness, kilala po ba natin ang naglilingkuran natin? Oh. Kilala po ba natin at naglilingkuran natin? My goodness. Alam niyo ba this point, this mobilize number 3 point, it will take me another 30 minutes. Hindi ko na kaya i-preach because I'm running out of time. Sinamaras ko po siya. And I'm telling you, napakasarap maglingkod sa Panginoon. Pag tinawag ka ng Panginoon, God will prepare you. And in preparing you, remember, ang Diyos ay kasama mo. Meron pong isang text sa Scripture. That's in
Revelation 19, in verse 11, it says, ito yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Let me read. Para hindi kayo mawala ng pag-asa sa inyong paglilingkod, sa ating paglilingkod sa Panginoon. In chapter 19, verse 11 of Revelation, John said, and I saw heaven open, and behold, a white horse, and he who sat on it is called Faithful and True, and in righteousness he judges and wage war. His eyes are a flame of fire, and on his head are many diadems, and he has a name written on him which no one knows except himself. He is clothed with a robe dipped in blood, and his name is called the Word of God. And the armies which are in heaven, clothed in fine linen, white and clean, were following him on white horses. From his mouth comes a sharp sword, so that with it he may strike down the nations, and he will rule them with a rod of iron. And he treads the winepress of the fierce wrath of God Almighty. And on his robe and on his thigh he has a name written, King of Kings and Lord of Lords. Yan ang ating Panginoon. Yan ang ating pinaglilingkuran. Yan ang ating Diyos. Yan ang ating sinasamba. Yan ang tumatawag sa atin. Siya ang ating Panginoon at tagapagligtas. And when God said, anak, halika, come and be my worker. Come and be my disciple. Come and sing. Come and teach. Come and preach. Come and be my worker. Siya ang tumatawag sa akin. Kaya natin ibigay ang lahat para sa Panginoon. Amen? Amen. Let's bow down our heads. Hallelujah. Hallelujah. Sino po kami, Panginoon, sa iyong harapan? Who are we, O God, in your sight? That you are so mindful of us. Kami na mga maliliit, kami na mga mahihina, kami na makasalanan, kami na may tikas sa ulo, kami na mga palpak. Hallelujah. Sa kabila, Panginoon, ng aming kalalagayan, sa kabila ng aming kawalan, kahinaan, kapalpakan, lahat. Panginoon, inaabot mo pa rin ang iyong grasya sa amin. Inaabot mo pa rin ang iyong pagmamahal sa amin. Inaabot mo pa rin ang iyong awa sa amin. Lord, we are so thankful, O God. We are so thankful, O Lord, of everything, of your love, of your grace, of your mercy,
provisions of everything, O God. Salamat, Panginoon. Ano po ang aming may bibigay sa iyo, Panginoon? Ano po ang may bibigay namin, Panginoon? Wala kami may bibigay, kundi ang aming buhay, kundi ang aming pananampalataya, kundi ang aming paglilingkod, kundi ang aming pagsamba, pagpupuri. Salamat sa iyo. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Na kahit kami ay nagkakasala sa iyo, pagdating ng umaga, na imumulat namin ang aming mga mata at nagigising pa rin kami, Panginoon. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, Panginoon, hindi ka nagpapabaya sa amin. Nandiyan ka pa rin, Panginoon. Truly, O God, sino ang katulad mo? Wala kang katulad. Si Kalamba, nagsakay na katawan ko. Si Kalamba, inanaro na katawan ko. Inanaro na ka. Si Kalamba, nagsakay. Pinamahal kita, Panginoon. Pinamahal kita, Panginoon. Gamitin mo, Panginoon, ang aming buhay. Gamitin mo kami, Panginoon. Turuan mo kami. Palakasin mo kami. Gabayan mo kami. Upang sa ganon, kami ay makasama sa gawain para sa iyo, Iglesia. Panginoon, gawin mo kami, Panginoon, na iyong lingkod para sa Iglesia ito. Father, I pray for this church that you bless this church mightily. I pray for Pastor E, O God, that you bless him. You strengthen him. You empower him with your might, your Holy Spirit. You fill him with your Spirit, O God. I pray, Lord, that this church will be used by you mightily, O God. That your name be glorified always and always in our midst. This is our prayer in the name of Jesus. Amen.